Sa maraming bersyon ng kwento ng Centaur, ang sinasabing pinagmulan nito ay si Ixion, ang hari ng lapis na matatagpuan sa Thessaly. Nagsimula ang lahat ng binalak niyang pakasalan si Dea, ang anak ni Dionysus. Nangako si Ixion kay Dionysus na magbibigay siya ng bride token sa oras na matapos ang pag-iisang dibdib nila ng kanyang anak. Ngunit nang natapos ang kasal ay hindi ito tumupad sa kasunduan. Upang maiwasan ang pakikipag-argumento ay kinuha na lang ni Dionysus ang sa tingin niyang nararapat na para sa kanya. Kinuha niya ang ilan sa mga alagang kabayo nito. Nang nalaman ito ni Ixion ay pinagplanuhan niyang paghigantihan ang kanyang biyanan. Inimbita niya sa isang kunwaring salo-salo na doon ay tinulak niya ito sa nagbabagang apoy na ikinamatay nito. Sa ancient Greeks, ang pagpatay sa parte ng pamilya at bisita ay itinuturing na heinous crime, na kahit si Ixion na isang hari ay hindi nakalusot at pinalayas ito sa kanyang mismong kaharian, hanggang sa nakita ito ni Zeus na palaboy-laboy at naawa siya rito. Pinatawan ni Zeus si Ixion sa mga kasalanan nito at inimbita pa sa Mount Olympus. Subalit, tila hindi nito pinahalagahan ang binigay ng malaking karangalan. Nang nakita ni Ixion ang asawa ni Zeus na si Hera ay pinagtangka niya itong pagsamantalahan. Agad naman itong ipinagbigay alam ni Hera kay Zeus, pero hindi muna ito lubusang pinaniwalaan ni Zeus dahil hindi niya lubos maisip na kaya iyong gawin ng isang bisita. Kaya naman upang subukin, kumuha siya ng ulap at hinulma niya itong anyong babae mula sa eksaktong wangis ni Hera. Ang nabuong doppelganger na ito ay pinangalan ng Nephili. Nang nakita ni Ixion si Nephili ay pinagkamalan niya nga itong si Hera at nakipagtalik siya rito. At dito, nakumpirma ni Zeus ang paratang ng kanyang asawa at sa galit nito ay pinatapon niya si Ixion sa Tartarus at pinag-utos niyang itali ito sa isang flying burning wheel na doon ay walang hanggan itong susunugin at papaikutin. At si Nephili naman ay nabuntis nga ni Ixion at nagsilang ito ng kakaibang uri ng sanggol na pinangalan ng Kintoros o Centaurus. Ang nilalang ng pangitaas na parte ay katawan ng tao at ang pangibaba ay katawan ng kabayo. At dahil kakaiba ito sa lahat ay hindi siya tinanggap at pinagtabuyan ng mga tao, kaya napadpad at nanirahan ito sa kabundukan ng Pelion at doon ay nilahian niya ang ibang kabayo at dito na nga nabuo at dumami ang lahi ng mga Centaur. Ang sunod na bersyon ay tungkol sa pinaka-naiiba at pinakakilalang Centaur sa Greek mythology na si Chiron. Kilala rin siya bilang the Wounded Healer. Ang karaniwang paglalarawan sa mga Centaur ay mga barbaro, lasinggero, mararahas at mga bayolente. Pero si Chiron ay ang pinakamatalino at sibilisado sa lahat ng Centaur. Ang kwento ni Chiron ay nagsimula nung minsang naakit si Cronos sa isang nymph na nagngangalang Pelera. Ngunit upang ikubli sa kanyang asawang si Rhea ang pakikiapid, nagpalitan niyo ito bilang kabayo. At ang naging bunga nga ng relasyon ni Cronos at Pelera ay ang Centaur na si Chiron. Dahil sa kakaibang anyo nito ay hindi ito tinanggap ng kanyang ina at inabandona sa Mount Pelion na kung saan nakatira ang mga kauri nito. Sa lugar na iyon ay natagpuan si Chiron ng Diyos na si Apollo, kinupkop at ito ang nagsilbi niyang guro. Tinuruan ni Apollo si Chiron ng iba't ibang kasanayan at kaalaman sa larangan ng siyensya, medisina, musika at maging sa pagpana. Naging angat sa karamihan maging sa ibang mga Diyos ang kanyang angking katalinuhan. Siya rin ang naging guro ng marami sa mga kilalang bayani sa Greek mythology. Ilan sa mga ito ay sina Ajax the Great at Achilles na bayani ng Trojan War, Asclepius na sigurado akong pamilyar kayo sa tungkod niyang mayroong nakapulupot na serpiente na siyang ginagamit na logo ng ating modernong medisina. At isa pa sa naging estudyante niya na isa rin sa dahilan ng kanyang pagkamatay ay si Heracles o mas kilala nating Hercules. Ito ay nang pinigilan ni Heracles ang pag-aamok ng ibang mga barbarong Centaur gamit ang kanyang panang may lason mula sa dugo ng Hydra. Na dito ay aksidente niyang natamaan sa hita ang kanyang gurong si Chiron. Ang lason mula sa Hydra ay walang lunas na kung mortal na nilalang ang tatamaan nito ay agad na mapapaslang. Subalit si Chiron ay isang immortal. Ito ay dahil nananalaytay sa kanyang dugo ng Titan na si Kronos. Hindi siya napatay ng lason ngunit ito na may nagdulot sa kanya ng habang buhay na sakit at paghihirap na kahit siya na pinakamagaling na manggagamot ay walang nagawa upang lunasan ang kanyang iniindang karamdaman.
Sa panahon ring ito, pinarusahan ni Jesus si Prometheus dahil naman sa pagnanakaw nito ng apoy na ibiniyaya niya sa lahi ng mga tao, at dahil wala na rin namang lunas ang sakit ni Chiron ay hindi siya nagdalawang isip na hilingin sa kanyang half-brother na si Zeus na kapalit ng kalayaan ni Prometheus ay isusuko niya ang kanyang pagiging immortal, at pumayag naman dito si Zeus. Nang pumanaw bilang pagkilala sa mga kadakilaang naiambag ni Chiron ay ipinadala ni Zeus ang kaluluwa nito sa mga bituin, at upang magsilbing gabay at paalala sa lahat, ang larawan ni Chiron ay naging konstelasyon na kilala natin ngayon sa tawag na Sagittarius, o depende sa kung saang source dahil siya rin ang iniuugnay sa konstelasyong Centaurus.